Dadalawa na lang. Ito malaking kalaban ng magsosolar. Ayos! And ngayon ay may papakita ko sa inyo yung actual na harvest niya sa ganyan na parang alas 5 ng hapon. So mababa na guys yung level ng kuryente natin kasi nga dire-diretso na ang ulan. Okay lang sana na makulimlim siya. Okay lang sana na medyo ano yung panahon. Kaya lang ang problema, eto malakas ang ulan. And bagsak na yung ating battery. Dadalawa na lang. Kahit sabihin natin na naka 580 watts tayo, pero pag ganitong maulan, ayan, pag ganitong maulan kasi yan yung kalaban natin. Okay lang sana makulimlim, meron pang harvest yan, pero pag ganito wala na. Ilan ba yung harvest natin? Hindi yan, 36% na lang. 40 watts na lang, 40 watts. So bumili ako ng additional wire, eto, at ilalagay natin yung dati yung tigto 200. Eto mahirap pag ano, eto malaking kalaban ng magsosolar. Yeah, may mga tubig-tubig na naman. Kagaya ko rin, natanggal yung kusina nung kapitbahay ko. Tawanin, wala na. Ayan, wala na. Babalik natin. Dadagdag lang natin. Baka sakali pang ano, may pakinabang pang harvest kahit ganito maulan. So ganyan dito guys, pag talagang ganito na yung panahon, bare months na, regular na ang tag-ulan, malamig. Sayang din naman kasi, kaya ko siya hindi nilagay nung nakaraan. Lamig. Kasi nga wala tayong magagamit na wire. May nabili ako kay Sir Marsawit. Shout out niya pala kay Boss Marsawit. Ewan ko anong Mar yan, basta Mar. Shout out sa'yo. Ang ilalagay natin ay 6mm. Ayos, mahaba. So yung wiring ay pansamantala lang muna kasi nga hindi dito yung location yan. Etong 200 watts na maliliit, dito na yan. Ayan. Pero ito ay yung karagdagan niya, at ito hindi dito. Lalagay natin sa mas secure kasi nga mabigat itaas at ibaba. Ito okay lang siya kasi maliliit. Grabe, lamig. So shout out sa mga magsusolar na kagaya ng Dilasag. Ito yung malaking kalaban natin.
tag-ulan. Sayang din naman yung harvest niya kung sakasakaling meron. Di rin natin pwedeng i-series yan. Magkaiba yung kanilang VOC. Whew. Pero yung kanilang yung kanilang voltage almost the same. Yung 9 pieces na 200 watts almost the same. Kasi ito pumapasok na 200 volt. Ito ganun din. Yung maximum na niya kasi 51 volt yung isa. So apat is 200 volt. Tapos kung may load na, bababa din naman siya. Depende sa lakas ng araw. Hindi kayo nabitak nung nabagsakan to. Sana hindi. 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 Okay. Si Juan de la Sague, pag nagka-budget, ilalagay natin sa mas maayos na location. Ngayon, pulubi pa tayo. Wala nang araw. Ilang araw nang walang araw. So ngayon ay lalagay natin sa baba. Pansamantala lang yan. Lahat ngayon pansamantala. So napilitan tayo naligo kahit malamig. Ayan. Mag-alas 2 yata ng hapon na ngayon. And parang alas 5 ang panahon niya. Ayun o, baka nasa kapitbahay o. Buti nga medyo tumigil. Tumina yung ulan. And subukan natin i-check kung ilan yung kuryente niya sa ganitong oras. And expect natin yan na kahit na mataas yung voltage niya, mababa yung kanyang power. Para may ano tayo sa ulo. Okay, sana makisama yung tester natin. Wala na yung tester natin. May damage na rin. So ang harvest niya, ayun, mataas pa rin ako, 189. Pero mababa yung kanyang BMP na yan. Mababa na yung kanyang power. And yung yung tig 580 watts na apat, nasa string 1. At doon natin ilalagay sa string to. Bali ang connection niya ngayon ay yan muna, ganyan na muna. Mahaba pala yung wire. And meron na rin siyang tawag dito, MC4 magkabilaan. Nabili ko siya ng 1,400. Okay na rin, pang emergency natin. Kailangan ko kasi na mahaba. Patayin muna natin yung kanyang solar. Okay. Sana yung kanyang polarity ay parehas. Ayun. String to nakalagay. Kahit paano mapapakinabangan din natin kung sakaling umaraw bukas. Edi ayos. So ganyan na muna. Pansamantala. Okay, so subukan natin. Yan. So yan guys, tumigil na yung malakas na ulan. Kala ko hindi na eh. And ngayon ay may papakita ko sa inyo yung actual na harvest niya sa ganyan na parang alas 5 ng hapon. So eto, nakalagay na sa string 1 at string 2. Yung string 2 natin ay yung siyam na tig 200 watts na Jinko. And yung string 1 natin ay yung tig 580 watts na apat. And yan, may papakita ko sa inyo kung ano yung talagang nagcha-charge yan. Kasi nagcha-charge siya ngayon guys. Time natin ay 2:12. Nagcha-charge yan kaya lang mababa kasi nga sobrang kulimlim. May nag-generator na nga eh. Ilan ang charge natin? Ayan, 3 ampere. Makulimlim. So eto, mababa na yung natin guys, yung ating voltage sa battery. Ay ano pala, yung kanya percentage nasa 36% na lang.
So ito yung string 1 natin ay yung TIG 580 watts. Voltage niya ay nasa 165. Tapos ang kanyang output ay nasa 178 watts ang kanyang napoproduce. And yung TIG 200 watts na siya ay mababa, nasa 91 watts lang siya. Okay, 106. Almost parehas lang sila ng voltage, pero yung kanilang power ay mababa, yung TIG 200 watts. So mas advanced pa rin talaga yung TIG 580. Kahit makulimlim. Okay na rin yan. Kahit to paano, meron tayong pang ilaw. And kapag nakakasipa pa sa battery. Yan o. Nakasupport pa sa atin. 100 pala yung aking load. So sabihin na natin na ang nagsusupport doon ay yung string 2. Ayan. So okay sana kung parehas sila na TIG 500 watts. Sisimulan na naman yung ulan, no? So overall na napoproduce nila ay nasa 297 watts. Yung dalawa. 100 watts na yung isa, yung TIG 200 watts na siyam. Then almost 200 watts naman yung TIG 580 watts na apat. Advantage yung yung mas malaki na solar panel, kahit na parang alas 5 na ng hapon, na kahit alas 2 pa lang may harvest pa rin siya. Gutom na yung ating battery kasi nga ilang araw nang umuulan. Wala pa hindi pa tayo makakapag-update ng kanyang maximum harvest kasi nung kalalagay ko yung TIG 500 watts, umaraw nga siya, kaya lang para siyang malasado kasi nga may ulap pa rin Hindi siya talagang yung talagang yung init niya ay talagang mapapakape ka. So kulang yung araw pa. So sa ako may bibigay yung talagang maximum power niya, kasi okay na yung TIG 580 kasi nga sigurado na yon. Yung panahon lang ang talagang problema. Hindi tayo pinagbibigyan. Kaya nga hindi ako nag-vlog nito mga nakarang araw kasi nga chinachambahan ko sana umaraw, kaya lang hindi tayo pinagbigyan. Ganyan talaga. Yung kanya namin dito, yung mga daan nga namin dito, nilulumot na. Pwede mo nang pakawalan lang isda sa mga kabahayan kasi nga lubog na sa tubig yung mga kabahayan. Mataas nga yung daan, kaya lang yung bahay lubog na. Ewan ko ba yung mga highway natin mataas, tapos yung mga bahay na iwan. Hindi naman naglagay ng mga culvert sana para yung tubig dun sa kabila makakatawid lang. Yung tubig na dead drain, hindi naiipon. So maraming salamat. See you next time. Ingat-ingat kasi ganito talaga ang natin panahon.